Anong nangyayari? Ang sakit. Vivia, hindi ako ayaw ibigay ang order mo. Yung batang lalaki mula sa Gu family. Hay, muling nakapagpaalis ng isa. Ilan na ba ito? Nakakatakot ang kanyang galit. Matalas ang kanyang dila. Walang makakatagal. Marami ang perang ito. Pero kailangan mo ring mabuhay para kumita. Manager, kailangan na kailangan. Hindi kayang gawin ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Sigurado ka ba? Iyan ay si Gu Yansheng. Sikat na mahirap pakisamahan. At pagkatapos ng aksidente, mas. Ay naku, narinig ko. Nagtatapo ng bagay at nagmumura. Madali lang yan. Kaya ko yan. Ibigay mo sa akin ang mga impormasyon. Bakit siya? Ginoo, may kailangan pa ba kayo? Kung wala na, dito na muna. Huwag na kitang istorbohin sa iyong pahinga. Nakakagulat. Ang pangunahing tauhan sa librong ito ay kamukha ng asawa ko, na parang kopya. Hindi ba? Siya rin ay pumasok dito. Manager, address at mga paalala. Alam ko na lahat ito. Pupunta na ako ngayon. Lin Wei, talaga bang hindi mo na isasaalang-alang ang sitwasyon ni Ginoong Gu? Sapat na ang pera. Lahat kayo, umalis na. Si Tiangi, Lin Wei, tama ba? Pakipasok. Ay Yangi, Lin, ang mga binti ng Ginoo ay nasugatan 4 na taon na ang nakalipas. Sa isang aksidente na hindi sinasadya. Ito, kailangan mo. CJ. Ginoong Gu, kakaiyak lang niya. Pasensya na. May isa na namang walang takot. Wala na bang ibang tao sa kumpanya ng serbisyo? Bakit ka pinadala dito? Isang tao na mukhang nakakainis. Siya. Hindi na ako maalala. Mabuti na rin hindi. Nandito ako para magtrabaho. Magandang araw, Ginoong Gu. Ako ang bagong caregiver. Lin Wei. Simula ngayon, ako ang magiging responsable para sa tulong sa rehabilitasyon at pang-araw-araw na pamumuhay. Pagsasanay sa rehabilitasyon, hindi ko kailangan. Nakita mo ba? Nando ang pinto. Lumayas ka na. Agad-agad. Ang trabaho ko, kasama ang paglilinis ng kwarto. Paano po, ito ba ang mga basurang kailangang linisin? Matapang kang hindi pakinggan ang sinasabi ko. Lumayas ka. Samantalahin mo ngayon. May oras pa. Ginoong Gu, ang trabaho ko ay alagaan ka. Hanggang hindi mo na kailanganin. Oh, kung ililipat ako ng kumpanya. Ngayon, magsisimula na akong magtrabaho. Ano ang ginagawa mo? Ginoong Gu, kailangan ko pang kumpirmahin sa iyo. Mayroon ka bang nais pang ibagsak? Maaari akong maghintay. Kung wala na, dadalhin kita para maghugas at mag-ayos. Sino ang gustong maghugas at mag-ayos? Kailangan mo panatilihin ang iyong personal na kalinisan. Ito rin ay bahagi ng aming karaniwang mga gawain. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na ayusin ang aking araw-araw? Umalis ka. Kumpanya ng serbisyo sa bahay.
Wala bang nagturo sa iyo kung paano igalang ang iyong amo, Ginoong Gyu? Ang aking trabaho ay tulungan ka sa iyong pang-araw-araw na buhay upang mapanatili ang regular na schedule. Isa rin ito tungkol sa paggalang, Ginoo Gyu. Ang paggalang ay palitan. Ikaw, kami, nakita na ba natin kailanman? Wala, nagkakamali ka. Magsusubo ka muna. Ginoo, Yemne. Gyu, ito ang almusal mo. Ayaw mong kumain. Walang gana. Nakakainis tingnan. Ngayon ang oras. Umaga na. Alas 7:30. Mayroon ka pang kalahating oras para mag-agahan. Kung hindi ka kakain, aalisin ko na ito. At pagkatapos, sa alas 8, magkakaroon ka ng kalahating oras na. Isang rehabilitasyon. Kung alas 8:30, gagawin mo. Ano ka ba? Sino ka para? Ilang beses na bang sinabi, hindi ako kakain? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? CJ, naiintindihan ko na. Kasi hindi ko alam kung dapat bang makinig sa iyo o dapat bang makinig sa tiyan mo. Itong nakakasukang tiyan. Bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Sabi ko na hindi ako kakain, kaya hindi ako kakain. CJ, kung hindi ka kakain ngayon, ituturing kitang nagbigay ng agahan. Susunod, magsasagawa tayo ng rehabilitasyon. Nangangarap ka sa buhay ko. Hindi ka kailanman pumasok sa silid ng rehabilitasyon. Tama ba? Anong ginagawa mo? Ayos lang. Kung hindi ka pumasok, ako ang magpapasok sa'yo. Ayokong pumasok. Bitawan mo ako. Huminto ka. Walang silbi dito. Pinagawa mo sa akin ito. Mas mabuti pang ipahinto mo na ako. Ginoo, sabi ng doktor, maaari mong subukang itaas ito. Para sa iyong balikat, makatutulong ang pagpapanatili. Umikot. Ginoo, kung ikaw ay tumanggi sa paggamot na ito, ang iyong proseso ng paggaling ay magiging napakabagal. Ilang beses na bang sinabi, hindi ko kailangan ang mga basurang ito. Lahat kayo, umalis na. Nakita mo ba? Ganito ako. Isang ganap na basura. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Ganito ang ginagawa ninyo. Hindi ba't para lang sa kaunting nakakatawang pera? At sa sariling damdamin. Tanging maghihintay na mabulok. May lakas ka pang magalit. Malayo ka pa sa pagiging basura. Napakalayo pa. Anong sinabi mo? Sabi ko, hindi ka walang silbi, kundi ayaw mo ng awa at panghihikayat mula sa iba. Ito ay isang maskara ng iyong pagwawalang bahala. Sa buhay ng tao, ang pinakamahalaga ay makipag-ayos sa iyong nakaraan. Bakit mo pa pinahihirapan ang sarili mo? Tumahimik ka. Lumabas ka. Hindi ko inasahan. Tama pala ang sinabi niya. Hoy, Lil. Naging mabait ka ba at nagpagamot ng maayos? Kapag nakolekta na ni nanay ang pera para sa operasyon mo, doon na lang siya sasama sa'yo. Para makasama ka. Ang bait mo talaga.
Anong ginagawa mo? Tinutulungan kitang maibsan ang sakit na dulot ng atrophy ng kalamnan para makatulog ka ng mas madali. Bakit mo ginawa yan? Trabaho. Kaya mong tiisin ng ganito. Tingnan ko nga. Para sa trabaho, hanggang saan ka makakarating? Ginoo Gyu, lumalabag ka na sa hangganan. Hindi ito trabaho ko. Ano ba talaga ang hanap mo? Nanggugulo ka lang sa pera ko. O may iba ka pang dahilan? Gusto mo lang ng pera ko, walang problema. Pwede ba? Ginoo, pakawalan mo ako. Nasaktan ako. Ginoong Gyu, kung wala naman, hindi na kita istorbohin sa pahinga mo. Sandali. Ano? Bukas. Bukas ng umaga. Gusto kong kumain ng almusal na ikaw mismo ang nagluto. CJ, bakit parang napaka-pamilyar ko sa kanya? Lalo na, nung nasa mga bisig ko siya. Lin Wei, maging mas mulat ka. Hindi na siya nakakilala sa'yo. Isa ka lang tagapag-alaga. Ginoong Gyu, ito ang sabaw ng pagkain dagat. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ayon sa iyong utos, ako mismo ang gumawa nito. Masyadong mainit. Palamigin mo muna, pakisuyo. Bakit hindi mo ako tinitingnan? Nahihiya. Hindi. Hindi tumitingin ng diretso sa amo. Ibig sabihin nito ay respeto. Palitan mo ako ng damit. Sa sofa. Hubarin mo ako. Namumula ka. Wala. Sa ilalim ng araw. Ginoong Gyu, may kailangan ka pa ba? Gusto kong magbasa. Nandoon. Hindi ito. Yung makapal na iyon. Mali. Gusto ko yung may berdeng pabalat. Hindi ko maintindihan. Yung iyon. Sige na lang. Hindi na ako titingin. Ibalik na natin lahat. Ginoo Gyu, may kailangan pa po ba kayo? Hindi ba tinuruan kayo ng kumpanya niyo ng umiti? Sino ba ang nakakita ng nakangiting mukha na parang patay? Sige po, Ginoo Gyu. Ngayon, magpapasaya ako sa inyo. Maliban sa pagsabi ng sige po, Ginoo Gu lang ba ang alam nyo? May iba ka pang masasabi. Hindi ko masyadong naunawaan ang ibig mong sabihin. Pumunta ka at maglinis. Linisin mo ang bawat sulok ng bahay. Kung hindi, hindi ka pinapayagang magpahinga. Ginoong Gyu, tapos na ang lahat ng paglilinis. Tingnan mo, ayos ba?
Tapos na ang lahat ng paglilinis. Magasin. Wala na bang tao sa inyong cleaning company? Bakit nagpadala ng bulag? Paano nangyaring ganito? Tapos na ang paglilinis. Ano ito? Ayos lang. Aasikasuhin ko na ito. Ikaw, babae. Hindi mo ba nakikita? Sinasadya ko bang pasakitan ka? Ang bait mo naman. Ako. Huling mensahe sa voicemail. Ginoo Gyu. Pupunta lang ako sa tawag. Leleng, ang bait mo. Nakakain ka ba ng maayos? Nami-miss ka rin ni Mama. Mabilis din tayo magkita-kita. Babalik na si Mama sa'yo sa lalong madaling panahon. Halikan mo. Ang tagal ng tawag na ito. Pasensya na. May konting pribadong bagay. Huwag nang mag-alala, Ginoong Gu. Pribadong bagay. Boyfriend, binabalaan kita. Hindi ko kailangan ng isa na maapektuhan ang trabaho dahil sa personal na bagay. Sobra kang nag-aalala. Wala akong boyfriend. Ayos lang iyon. Ginoo, kaninang tumawag si Iyusi. Huwag ng tawag espesyal para sabihin sa'yo kung tatanggihan mong gawin ang rehabilitasyon sa ibabang bahagi ng katawan. Ang pag-atras ng kalamnan ay lalong lalala. Darating ang panahon. Kahit na umunlad ang medisina, may pag-asa na makatayo. Ngunit ang iyong katawan, mukhang hindi nakakayanin . Tapos na, maaari ka nang lumabas. Ginoo. Sabi ni Dr. Wang, maganda ang pundasyon ng katawan mo. Basta makipag-cooperate ka lang sa training. Talagang may pagtayo. Hindi ka pwedeng basta-basta sumuko. Sumuko, kahit umihi pa ako. Kailangan pa ng tulong ng iba, at sasabihin mong hindi ka susuko. Ang sarili kong katawan. Alam ko, hindi mo na kailangang mag-alala. Umalis ka na. Mag-isip ka pa ng mabuti. Linwei, anong ginagawa mo? Bitawan mo na. Yung sinabi ni Linbo kanina, naririnig mo rin. Talagang gusto mong buong buhay. Umupo sa wheelchair. Lahat ng galit ay pinagsisisihan. Parang isang inaalipustang duwag. Tumahimik ka. Kahit na ako ay isang inaalipustang duwag. Hindi mo kailangang magpaliwanag pa sa akin. Isa ka lang, tagapag-alaga na kumikita sa pera. Akala niya siya na ang tagapagligtas. Lumayo ka. Ginoo, mag-ingat ka. Salamat. Sa kabinet, may iodine at gamot. Sino ang nag-utos sa'yo na galawin ang mga bagay ko? Noong panahong iyon, mukhang talagang masaya ka. Napakasaya. Iyon ang panahon ng aking pag-aaral. Ang pinakamabuting kaibigan ko. At siya rin ang aking karibal. Kaaway. Ganito na ako ngayon. Dahil sa kanya.
4 na taon na ang nakalipas. Ang ating mga pamilya ay nagkakapagkumpetensya sa negosyo. Tiwala ako sa kanya. Hindi ko siya pinaghinalaan. Pero siya, nagbigay sa akin ng isang sorpresa. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi ba't iyon tayo? Noong panahong iyon. Ilan lamang iyon sa mga bagay. Panlilin lang at mga ilusyon. Itago mo na yan. Huwag mo na akong hayaang makita yan. Bakit ka nakatulala? Magsimula ka na. Saan ka pupunta? Hindi ka ba pupunta sa rehabilitasyon? Rehabilitasyon. Ayos. Yun. Ginoong Gyu. Pagod ka na ba? Kailangan mo bang magpahinga sandali? Hindi na. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ang rehabilitasyon ay din. Kailangan mong dumaan sa bawat hakbang. Hindi ka naniniwala sa akin. Ginoo Gyu. Aakayin ko kayo pataas. Huwag na. Ginoo Gyu. Hindi ba't hindi ito angkop? Huwag gagalaw. Ganyan na lang. Maghintay ka sandali. Ika-4 na taon na. Hindi ko pa rin magawa. Mas mabuti pa ako sa isang. Nag-aaral maglakad na parang sanggol. Ang galing mo na. Ngayon ay, nakayanan mo ng buong buo ang 7 minuto. Malaki ang iyong pag-unlad. 7 minuto. Karapat dapat bang purihin? Siyempre naman. Matagal na rin. Hindi ko nararamdaman ang ganito. Anong pakiramdam? Bakit napakabait mo sa akin? Ito ang aking pangunahing trabaho. Protektahan ang kaligtasan ng amo. Ito ang aking pangunahing trabaho. Pangunahing trabaho. Ganoon ka ba sa bawat amo? Na ganito? Na. Alaynan. Ako ang pinakamahusay sa kumpanya namin. Pero, medyo iba ang pakikitungo ko sa'yo. Paano ako naiiba? Mas magaling ka kaysa sa kanila. Mas masama ka. Mas mahirap intindihin. Kailangan ko mag-ukol ng mas maraming oras at lakas para magawa ka. Ganun ba? Kaya sa susunod, mas magiging masama pa ako. Ganito, ang iyong lakas at oras ay akin na. Malaki. Ikaw, ano ito? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko masyadong maintindihan. Sige na. Isa pang ulit. Tulungan mo akong bumangon. Telepono ng ospital. Hindi ba? Hindi maganda ang kalagayan ni Lele muli. Pasensya na. Ginoong Gyu. Sasagot ako sa isang tawag. Pasensya na. Ginoong Gyu. Tatawagan ko lang. Alaynan. Ayan, Gyu. Su, lumalala ang kondisyon ni Lele. Patuloy siyang may lagnat. Kahit nagkaroon pa ng sintomas ng pagduduwal ng dugo. Pagduduwal ng dugo. Karaniwang gamot. Wala ng bisa. Kailangan ng sumailalim sa operasyon. Hindi na pwedeng ipagpaliban. CJ, naiintindihan ko, doktor. Pera. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko sa lalong madaling panahon. Huwag po kayong mag-alala. Kailangan niyo pong bantayan siya palagi habang tinutulungan niyo ako. Bigyan niyo po ako ng ilang araw pa.
Pasensya na po, Ginoo Gu. Hindi na po ako gagawin pamuli. Nagtatrabaho habang may personal na bagay na inaasikaso. Tutulungan kita na gawin ang rehabilitasyon. Sandali lang. Ikaw, mayroon kang problema. Wala. Salamat sa iyong pag-aalala. Binibigyan kita ng isang araw na bakasyon. Ano? Isang araw na oras. Sapat na ba ito para ayusin ang mga bagay mo? Kung may mga problema sa pera, ipapasa ko kay Linbo. Paunang hiram ng 3 buwan mong sweldo. Sapat na. Salamat. Maraming salamat po. Umalis ka na. Parang siya. Mukhang matatag lang. O siguro. Marahil. Tapos na ang ating relasyon. Tapos na. Hello, Sinya. May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Gusto kitang hilingin ng tulong. Anong kailangan ni Brother Yan Chen? Anong maitutulong ko? Ano ito? May gusto ka ng isang caregiver. At balak mo pang magpahayag ng damdamin sa kanya. Walang problema, walang problema. Naiintindihan ko ng gusto ang iniisip ng mga babae. Ako ang pinakanakakaalam. Sige na, bukas pupunta ako sa bahay mo. Mag-uusap tayo tungkol dito. CJ. Kailan naging kasama ni Brother Yan Chen? Ang isang tagapag-alaga. Sino nang makikipag-agawan sa akin? Gago. Number keypad. Pindutan ng numero sa keyboard. Puntahan mo at tulungan mo akong alamin kung sino yung nasa tabi ni Brother Yan Chen. Yung nagangalang Lin Wei na tagapag-alaga. Kung ano talaga ang pinagmulan niya. CJ. Magandang araw po. Maaari ko po bang malaman kung kayo ay ikaw ang bagong caregiver? Miss Lin, tama ba? Ako si Liu Xingya. At ako ang childhood friend ni Yan Shenji. Sa panahon na wala ako. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Sa pag-aalaga kay Ginoong Gu. Ito ang aking pangunahing trabaho. Ayan, Liu. Liu, pumasok ka. Dumating na siya. Hua. Gusto kong uminom ng tubig. Sa harap ko, nagmamalaki ka bang makipaglaro kay Jian Chen? Jian Chen, maghihintay tayo mamaya tungkol sa pag-uusap. Hindi ba ito masyadong maginhawa na malaman ng iba? May kaunting bagay kami ni Xinya na kailangang pag-usapan ng mag-isa. CJ. Ayan, Liu. Liu, siya ba ang girlfriend niya? Mukhang may bago na siyang buhay. Tungkol kay Lele, mas mabuting huwag na lang siyang sabihan. Kuya Yansheng, itong caregiver. Mukhang bata at medyo bata pa. Maingat ka pa rin ba sa pag-aalaga? Narinig ko na, may ilang mga caregiver na matalino ang isip. Laging iniisip na umaakyat sa mataas na sanga. Dapat mag-ingat ka. Huwag mong hayaan na mapaloko ka ng mga peke nilang ipinapakita. Sa totoo lang, hindi ako magpapaloko. Hindi siya ganun tao. Naniniwala ako sa kanya. Ha? Mukhang talagang mahal na mahal mo siya. Pero may isang bagay. Kailangan kitang sabihin. Anong bagay? Noong nakaraan, hindi ako tinulungan para magbigay ng payo para ligawan ang babae. Pero palagi kitang iniisip. Kaya nagpadala ako ng tao para mag-imbestiga. Sa babaeng si Miss Lin, mukhang meron siyang isang anak na lalaki. At 3 taong gulang na siya. Ano? Kuya Yanchen, detalyado ang mga tala. Hindi mo alam na nakatira sa probinsya ang mga magulang ni Wei. Kaugnayan ng kalidad at lipunan. Itinatago niya sa iyo ang ganitong malaking bagay. Bakit siya lumalapit sa iyo? Ano ang layunin niya? Kuya Yanchen, huwag kang magpapaloko sa kanya. Saan ba galing ang tao na yan?
Personal na bagay. Boyfriend nga. Bilin ko sa'yo, hindi ko kailangan ng isa, na dahil sa personal na bagay, ay maapektuhan ang trabaho bilang caregiver. Nababahala ka lang. Wala akong kasintahan. Ayos na yun. Lingwei, pasukin mo ako. Anong nangyari? Huling tanong ko na ito sa'yo. May kasintahan ka ba? O kaya, nakapag-asawa na? Wala. Ginoong Lin, maaaring mahirap ang tao. Pero hindi pwedeng hindi maging tapat. Ginoong Liu. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko masyadong naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. Kaya ipaliwanag mo sa akin. Ano ito? Hindi ka ba nag-asawa? Paano nagkaroon ng anak mo? Palagi mo akong niloloko. Si Wei ang nag-aalaga kay Lele sa isang araw para makapagpahinga siya ng kaunti o makapag-asikaso ng mga gawaing bahay. Ito ang tanging tahanan na mayroon siya. Wala namang ibang gastos, ang pinakamalaking gastos bawat buwan ay ang gamot ni Lele mga 1,200 yuan at ang bayad sa pagsusuri. Tumulong si Lin Fu sa pagtingin sa mga gastusin sa libangan ni Lele bawat buwan. Tinatayang mga 1,200 yuan hanggang 1,500 yuan buwan. Ang unang impresyon sa kanya ay mahinahon ngunit may lakas, 25 mga katangian ng tao. Mga personal na katangian. May mga pinong linya, ngunit ang kanyang mga mata ay laging maliwanag. At sa bigat ng buhay, hindi siya kailanman nagpakita ng alam niya. Hindi siya makakapag-amin. Hindi bababasa ngayon. Hindi ko siya papayagang itaboy ako. Saan galing ang mga larawang ito? Saan ito galing? Ang mga larawang ito. Saan ito galing? Ito. Pero pinapayagan ko si Jiang Cheng, ang pinakamagaling na pribadong detective. Investigasyon. Tiyak na walang mali. Gusto mo bang magdeni pa? Ako. May anak ako talaga. Pero wala akong boyfriend. At hindi pa ako kasal. At saka, itong bagay na ito, akin itong pribadong usapin. Hindi ito tungkol sa trabaho. Wala akong niloloko sa'yo. CJ, ayos. Hindi mo ako niloko. Walang kinalaman sa akin. Kung ganun nga, ipapakilala kita. Ito Sixin niya. Ang aking magiging asawa. Malapit na kaming magpakasal. Si Lin ang tagapag-alaga. Ano ang opinyon mo? Si Lin ang tagapag-alaga. Anong palagay mo? Ginoo Gu at Ginang Liu. Maganda at matalino ang pareho. Magkatugma ang angkan. Siyempre, para silang ginawa para sa isa't isa. Ang magpakasal ay isang malaking okasyon. Huwag na lang pansinin. Bilang isang tagapag-alaga, ito ang aking opinyon. Tumakbo ka. Umalis ka na. Agad. Umalis ka na. CJ. Kuya Yansheng, huwag ka nang magalit. Nakakagulat na siya. Wala kang pakialam sa akin. Siyempre, niloloko niya ako. Kuya Yanshen, huwag kang magalit. Para sa ganitong babae. Totoo ba? Talaga bang gusto mong pakasalan ako, Ming? Siyempre, huwag na lang. Gusto ko lang sanang. Ganito ang paraan para ma-stimulate siya. Hindi ko inasahan. Gusto ko lang sanang. Ganitong paraan para ma-stimulate siya. Hindi ko inasahan. Wala siyang pakialam sa akin. Sinya. Tulungan mo akong mag-arte. Isang peking kasal na palabas ba? Kapag natapos na ang lahat. Bibigyan kita ng 5% na bahagi ng group bilang pasasalamat. Ano sa tingin mo? Yan Shengji. Ayaw ko ng anumang pasasalamat. Basta matulungan kita. Gusto kong gawin ang lahat. Huwad. Ayos lang. May oras at paraan ako. Siguradong gagawin kong totoo. Mula sa huwad, magiging totoo ang kasal na ito. Maghintay ka lang at makikita mo. Siksin niya ito. Ang aking magiging asawa. Akin na silang lahat.
Lel, nanay, hindi ba? Dapat hindi siya nandito. Ano ang dapat gawin ni nanay? Dapat na ba akong umalis? Huwag na silang istorbohin. Huwag na silang istorbohin. Ginoong Su, mas malala na ang kalagayan ni Lele. Hindi na siya makakain ng normal. Habang pinapabagal natin, mas mataas ang panganib ng operasyon. Mas tataas din ang gastos. CJ, nakuha ko na. Para kay Lele. Kailangan niyang manatili. Akala ko, magmamaliit ka sa sarili mo. Mag-resign at umalis. Mukhang mali ako sa pag-iisip sa'yo. Talagang matatag ka. Sobrang makapal ng mukha mo. Tama nga. Sweldo ni Gyu. Ikaw, isang solong ina. Gaano katagal ka dapat magtrabaho para makuha ito? Kuya Yansheng, kakausap ko lang ng tao mula sa Aksu. Dumating na ang pinakabago at pinakamasustansyang mga wanots. Sabi nila, mas masarap kapag manong-manong binabalat. Pwede bang? Ipasa na lang kay Ginoong Lin ang trabaho. Pwede ba? Pwede. Ang galing. Pakiusap kay Ginoong Lin na po. Ayan, Gyu. Liu, narito ang mga walnut na kailangan mo. Narito ang mga walnut na kailangan mo. Ilagay mo dito. Gyu, maaari ko bang hiramin ang first aid kit? Hindi pwede. Sinya, Yan Shengji, palagi kang mahina sa mga nanlilim lang sa'yo. Kaya sila, paulit-ulit na niloloko ka. Lin Hugong, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Mula ngayon, bukod sa oras ng trabaho. Sa natitirang oras, huwag kang magpakita sa harapan namin ng Ginoo. At pati na rin ang mga bagay dito. Hindi mo rin pinapayagang galawin. Tama, Kuya Yanshen. Si Yangi, Lin ay isang caregiver at maingat sa kanyang trabaho. Pakisulat ng kamay ang pangalan ng bisita. Ayos ba? Sundin mo ang gusto mo. Napakabuti. Ginoong Lin, pasensya na at ikaw na ang bahala. Ikaw, kailangan mong tapusin ito bago matapos ang araw. 3 araw na lang, kasal ko na si Kuya Yansheng. Kahit na masakit ang kamay mo, magtiis ka na lang. Sapagkat, hindi basta-basta kikita ang pera ng waging at ng pamilya namin. Hindi ganoon kadali. Kuya Yansheng, kailangan na nating pumunta sa hotel. Lumabas. Maghintay ka muna. Ngayon, walang sinuman ang makakapigil. Sa kasal namin ni Yanchen. Paalam, Guyan Chen. Naway maging masaya ka. Ginoong Su, biglang lumala ang kalagayan ni Lele. Kailangan agad siyang operahan. Kailangan niya ng dugo. Napaka-rare ng blood type niya. Negative DV type. Sa aming blood bank. Lahat na nakarehistro sa buong lungsod. Isang tao lamang. Sino? Sabihin mo na. Siya. Si Ginoong Guyansheng. May tala sa kanyang medical na record. Mangyaring makipag-ugnayan sa kanya. Yan Shengji, malapit na ang oras. Kailangan na nating sumakay.
Kuya Yansheng, huwag mo nang tignan pa. Yung klase niya na kahit ano ang gawin para sa pera. Kahit ano, kaya niyang tiisin, kaya niyang gawin. Bakit siya mag-aalala? Kung sino ang pakakasalan mo? Baka lang. Ngayon ay pinag-iisipan pa rin niya. Gaano kalaki ang kikitain niya? Kung talagang care ka niya, hindi ka na sana niloko mula sa simula. Tama, Sinya. Hindi ka nagkakamali. Ako lang ang nagsasabi ng hindi totoo. Kaya nga niloko niya ako. Umikot. Hayaan mong mangarap ako. Sa wakas naisip mo na. Tara na. Guyanshen, sandali. Dumating pa rin siya. Para pigilan, ako at siksi niya na magpakasal. Linwei, ikaw. Ginoo Gu, pakiusap. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Hindi na siya kaya, kailangan niya ng dugo. Ang blood type mo lang. Ang pwedeng mag-match sa kanya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Hindi ka para sa akin. Ang anak mo. Ano ang pakialam ko? Umalis ka. Huwag mo akong hadlangan sa kasal. Ayan, Gi. Lin, ngayon ang araw ng ating kasal. Marami pang mga bisita ang naghihintay. Huwag kang magwala dito. Bumalik ka na. Hindi ako aalis. Ginoong Gu, ang anak ko, naghihintay pa sa ospital. Sabi ng doktor, ikaw lang ang mayroon sa buong lungsod. Negatibong uri ng dugo, Gi. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Ang anak mo ay negatibong uri ng dugo din. Ayan, Gi. Lin, hindi kami mga asong ulol. Sobrang hindi ito totoo. Bigla na lang ito. Magkaroon ng isang bata. Kailangan ng tulong ni Yansheng. Tanging ang kanyang dugo ang makakapagligtas. Napaka-coincidental naman ito. Sino ang nakakaalam? Kung ito ay isang panlilin lang mo, masyadong mahina ang puso ni Yansheng. Sadyang nag-imbento ng isang plano para makuha ang awa. Gusto niyang makuha ang iyong simpatya. Lin Wei, huwag mong isipin na maluloko mo ako. Umalis ka. Hindi kita niloko. Totoo, tanging ang iyong uri ng dugo ang makakapagligtas sa kanya. Doktor, hindi kayo naniniwala. Pwede kayong tumawag para tanungin ang doktor. Ginoong Lin, kung talagang gusto mong humingi kay Brother Yansheng. Kung ganoon, kahit papaano, magpakita ka ng kaunting sinseridad. Halimbawa, yumuko ka. Humingi ng tawad. Siguro, dahil sa taos pusong paghingi ng tawad ni Yansheng, nakuha niyang mapatawad ka. Pinatawad ka niya. Sa iyong pagtatago at panlilin lang. Pinayagan ka niyang iligtas ang anak mo. Anong sinasabi mo? Lumuhod ka. Na. Hindi mo naman pwedeng walang gawin. Bigla na lang. Maniwala ka sa'yo. Di ba sinabi mo, gusto mong gawin ang lahat? Mahirap bang yumuko? Basta may pag-asa na maililigtas ang anak ko. Kahit ano ang gawin ko ay ayos lang. Pwede akong yumukot. Pwede akong humingi ng tawad. Ginoo Gu, pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat. Ninakaw ang iyong tiwala, may anak ako. Pakiusap. Iligtas mo ang aking anak. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Basta't kaya mong iligtas siya. Gagawin ko ang lahat. Pakiusap. Yansheng, huwag kang magpahina ng loob. Noong una, niloko kanya at sinabing, walang boyfriend, walang kasal. Ngayon, may isa na namang dumagdag. Isang 3 taong gulang na anak. Walang kahit isang katotohanan sa kanyang bibig. Baka, talagang may balak siya. Nalapitan ka. Ngayon, nahuli na ang kanyang mga plano. Para makahingi ng iyong awa. Sinya, tama ang sinasabi mo. Sige, sabihin mo sa akin. Dahil hindi ka kasal, at wala kang kasintahan. Saan nanggaling ang batang ito? Sino ang ama niya? Sige, sabihin mo. Ang kanyang ama. Hindi ko masabi. Si Liuxin niya ngayon, talagang nakatutok siya sa akin. Kung malaman niya kung sino si Lele, hindi ko maisip ang magiging resulta. Pasensya na, Ginoong Gu. Hindi kita pwedeng sabihin. Dahil ginamit mo ang aking dugo para iligtas ang anak mo. Pero ayaw mong sabihin sa akin. Sino ang tatay niya? Tama nga, muling niloloko mo ako. Kuya Yansheng, ngayon ang mga babae. Talagang nakakatakot ang kanilang pag-iisip. Lin Wei, sasabihin ko sa'yo, kung buhay o patay ang iyong anak at ikaw, wala kang kahit kaunting ugnayan sa akin. Wala rin akong obligasyon na iligtas ang iyong anak. Sinya, tara na. Ayan, Gil. Su, pangalan, ospital ng mga tao ng Jiangsheng. Nahanap na ba si Ginoong Gu? Lumalala na ang kondisyon ni Lele. Kailangan ng isagawa ang transfusion na operasyon. Huwag lalampas sa umaga bukas. Ospital ng mga tao ng Jiangsheng pangalan. Pangunahing ospital ng lungsod ng Xians. Kailangan ba talaga siya?
Walang ibang pinagmula ng dugo. Pampublikong ospital ng lungsod ng Jiang. Kailangan siya talaga. Sinubukan naming hanapin lahat ng posibleng pinagmula ng dugo sa paligid. Walang tugma. Lungsod ng Jiangsheng, ospital ng mga tao, pangalan. Pupunta muna ako para alagaan ang bata. Mag-isip ka pa ng ibang paraan. Magandang araw. Ang numerong tinawagan mo ay hindi makakonekta sa ngayon. Ayan, Gil. Liu, pakiusap, tulungan mo ako. Hayaan si Guyanchen. Tinitiyak ko na pagkatapos ng operasyon, hindi na ako muling magpapakita sa inyo. Talagang hindi na kayang maghintay ni Lele. Miss Lin, hindi ko kayo matutulungan. Si Yancheng ay galit ngayon. Walang silbi kahit sino ang magpayo. Ganito na lang, tutulungan kita sa huli na pagkakataon. Kapag may balita, agad kitang abisuhan. Huwag kang magmadali. Yancheng Ji, bakit nag-iisa ka dito? Naisip mo pa rin ang babaeng iyon. Nakapagpadala na ako ng tao para mag-imbestiga. Mukhang ang batang iyon ay anak niya sa isang salot. Matagal nang nawala ang tunay na ama. Gusto lang niyang kumapit sa iyo. Hindi ka dapat magalit sa ganitong babae. Hindi ito karapat-dapat na magalit. Tungkol sa sakit ng bata. Seryoso ba ito? Hindi, Kuya Yanchen. Tinawagan ko na at nagtanong. Sabi ng doktor, nag-alala lang tayo. Nahanap na ang ibang pinagkukunan ng dugo. Makaka-relax na tayo. Ayos lang iyon. Si Qiangi, suway bago mag-alas 8 bukas. Kung hindi pa rin makahanap ng tugmang dugo para sa pre-op transfusion, hindi matutuloy ang operasyon ni Lele. Delikado na ang buhay niya. Hindi na tatagal ng ilang araw. Bukas, bago magwalo. Doktor, ngayong gabi, salamat sa pag-aalaga kay Lele. Bago magwalo ng umaga bukas, siguradong mahahanap ko ang pinagmula ng dugo. Kuya Yichen, mainit ang panahon, mag-ingat sa lamig. Salamat, Judge Yanchen. Sa pagitan natin, huwag kang masyadong magpakabait. Gu Yanchen, lumabas ka. Pakiusap. Iligtas mo ang aking anak. Gu Yanchen. Siya na naman. Bakit hindi siya mawala-wala? Yanchen Ji, huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niya ang pera mo. Gu Yanchen, si Lele ay anak mo. Siya ang iyong tunay na anak. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya, Lele, ay anak ko. Si Yancheng, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Ginagawa niya ito para iligtas ang bata. Si Qi ay makakaisip ng paraan. Tama, nakatuon siya sa iyong kahinaan. Kaya ginamit niya ang ganitong nakababaliw na kasinungalingan. Upang lokohin ka. Tama nga. Paano ko naman magkakaroon ng anak sa kanya? Napaka-absurd na kasinungalingan ito. Kung si Lele ay anak mo, sinabi na niya sa'yo noon pa, paano mo naman aasahan na darating pa ang araw na ito? Talaga namang nag-imbento siya ng ganitong kasinungalingan. Para lokohin ka. Sobrang nakakatawa. Gu Yanchen, si Lele ay anak mo. Siya ay tunay mong anak. Naalala mo pa ba? Yung gabi 4 na taon na ang nakalipas. Sa Haoyu Hotel, hindi mo ba talaga ito naaalala? Sa buong lungsod, tanging ikaw at siya lang ang may parehong uri ng dugo. Magkatugma ito, dahil ikaw ang kanyang tunay na ama. Gu Yanchen. 4 na taon na ang nakalipas. Ang anak ko. Hotel Haoju. Sobrang sakit ng ulo ko. Kapatid na Yanchen, huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Baliw siya. Ginawa niya ito para iligtas ang bata. Ano mang kasinungalingan ay kayang sabihin. Paano mangyayari yon? Yancheng, saan ka pupunta? Bumaba ka. Kailangan kong linawin ito.
Hindi ka pwedeng pumunta. Bumaba ka. Yancheng. Yancheng Ji. Ang mga binti mo. Lin Wei. Kaya mo nang maglakad. Lin Wei. Lin Wei, gising ka. Yancheng Je, ang mga binti mo. Bitawan mo na agad. Nagkukunwari siya. Makulit ang babaeng ito. Anumang paraan ay kaya niyang gawin. Huwag kang magpaloko sa kanya. Hindi ba't sinabi mo na okay na ang bata? Kuya Yanshen, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Pupunta na ako sa ospital para sa'yo. Magpapagawa ng CT test. Kukunin ang resulta at babalik para patunayan na nagsisinungaling ang babaeng ito. Kung sa resulta, hindi anak mo ang bata, mas lalo mong makikita kung sino talaga ang totoo sa babaeng ito. Lel. Gu Yancheng. Totoo nga na anak mo si Lele. Mabilis, tulungan mo siya. Huwag kang mag-alala. Unang sabihin mo sa akin, noong 4 na taon na ang nakalipas. Ano ang nangyari? 4 na taon na ang nakalipas. Talaga bang hindi mo naaalala? 4 na taon na ang nakalipas. Lumabas ako mula sa Hotel Haoju. At nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. At pagkatapos ay nawalan ako ng bahagi ng alaala. Tungkol sa panahong iyon. Haoju Hotel. Yun ang Haoju Hotel. Noong gabing iyon, may isang salu-salo. Ako ang waiter. Uminom ka ng marami. Sinamahan kita sa hotel. Pagkatapos, kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising. Nakita kong hindi ka pagising. Medyo natatakot ako. Kaya't bigla akong umalis. Pagkatapos, nalaman kong buntis ako. Nakita kita. Pero mukhang umalis ka sa bansa. Parang may konting alaala ako. Pasensya na. 4 na taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng aksidente. At pagkatapos, dinala ako sa ibang bansa para magpagamot. Hindi kita sinisisi. Sa wakas, naniwala ka na sa akin. Gu Yanchen. Nasa ospital pa si Lele. Naghihintay siya sa atin. Doktor. Kamusta si Lele? Dinala ko ang blood source. Pwede nang operahan si Lele. Ang galing. Ikaw ba si Ginoo Gu? Pumunta ka dito para magpakuha ng dugo. CJ. Sandali lang. Alam ko na niloloko ka niya. Sinasabi mong hindi ako nagsinungaling sa kanya. Tingnan mo. Ito ang kanyang ulat ng pagsusuri ng IFE. Nakasulat dito na ikaw at ang batang ito. Hindi talaga. May biological na relasyon bilang magulang at anak. Ginagamit ka lang niya para lokohin ka. Lin Wei, may gusto ka pa bang sabihin? Hindi siya biological na ama. Hindi, impossible. Isa lang ang naging lalaki sa akin. Nagsasalita ka pa rin ng walang kwenta. Lin Wei, ikaw talaga ang pinakamakasarili at tuso kong nakilala. Pinakamasama at pinakasubversibo na babae. Para sa iyo at sa anak ng isang estranghero. Kaya kahit ganitong malaking kasinungalingan, kaya mo pang ipagsalita. Akala mo ba nakalimutan ko na? Na ako'y umiikot sa paligid. Hindi ganon. Siguradong may problema sa pagsusuri. Siguradong may problema sa ulat. Sa tingin mo peke ito. Siksi niya mismo ang nakatingin. Sa pagsusuri ng ospital. Maaari ba niyang lokohin ako? Sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Umuwi ka na. Kasama ang anak mo. Agad na mawala sa harap ko. Gu Yanchen, kailangan mong maniwala sa akin. Totoo na si Lele ang anak mo. Pakiusap, iligtas mo siya. Palayasin mo sila, mag-ina, mula sa ospital. At ipaalam mo kay Jayan. Sino mang tatangkang gamutin sila? Kaya mo akong labanan, Gu Yanchen. Hindi mo pwedeng gawin yan. Mamamatay si Lele sa ganito. Tatay. Tatay. Bakit ka nagangalang ganyan? Sino ang tatay mo? Anong klaseng bata? Ay ganito lang, walang hiya at nakadikit. Liuksin niya. Ano man ang sabihin mo, ayos lang sa akin. Hindi ko papayagan. Na ganito ang sabihin mo tungkol sa anak ko. Judge Yancheng, huwag kang magpaloko sa kanila. Ito ang karaniwang taktika ng mag-ina.
Paalisin mo sila agad. Lil. Lil. Gu Yanqing. Naniniwala ka sa akin. Si Lele ay talagang anak mo. Tingnan mo ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kilay ay eksaktong katulad ng sa iyo. Kung hindi tayo mag-opera bukas ng umaga, mawawalan na tayo ng oras para dito. Ang batang ito ay talagang kamukha ko noong bata ako. Sobrang kamukha nga. Kuya Bayansi, huwag kang paniwala sa kanya. Hindi mo ba sinabing, nakita na nila ang tamang blood type? Ako. Maaaring nakarinig lang ako ng mali. Sapat na. Agad na mag-ayos ng operasyon. Gamitin mo ang aking dugo. Yanqing Ji, kahit na nagkamali ako ng narinig, hindi kita niloko. Agad na ayusin ang pagsusuri. Magsagawa ng bagong pagsusuri. Sa pagkakataong ito, babantayan ko ang resulta. Yung nanloko sa akin, hindi ko talaga palalampasin. Nasa harap ko sila gumagawa ng kalokohan. Isa rin itong daan na walang katapusan. Ginoo, Yemle. Gu, mag-ayos kayo ng isang kwarto para sa kanila. Hayaan silang magpahinga ng maayos. Walang makakagalaw ng walang pahintulot ko. Walang sinuman ang maaaring makialam. At hindi rin sila maaaring paalisin. Hindi pwede. Si Yanqing Ji ay mahigpit na nagbabantay. Walang sinuman ang makagalaw. Kapag lumabas na ang katotohanan, tapos na ako. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Meron na. Bakit ka nandito? Sabi ni Gu Yanqing. Walang sinuman. Ang pwedeng. Pagsabihan kami ni Lele na umalis. Miss Lin, hindi ako nandito para paalisin ka. Pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo dati. Sa totoo lang, buntis na ako. Ng anak ni Yanqing. Anong sinabi mo? Sa totoo lang, kaya kita pinahirapan. Dahil lang sa selos ko kay Lele. Dahil nararamdaman ko, ang presensya mo at ni Lele, nabago na si Yanqing. Pero ako at ang bata, ay walang kasalanan din, alam ko. Alam ko. Si Kuya Yanqing, nagsimula lang siyang nakakagulat sa simula. Sa huli, siguradong pipiliin niya. Kung manatili ka dito ngayon, mas lalo lang kaming tatlong masasaktan. Isang magandang ospital sa Neighboring City. Nakapaghahanap na rin sila ng angkop na dugo. Basta ngayon, kung magagawa mo lang. Sumama ka kay Lele at sumama ka sa akin. Dumating na tayo sa kalapit na lungsod. Mabilis na maaari ng operahan si Lele. Totoo ang sinasabi mo. Nahanap mo ang angkop na pinagkukunan ng dugo. Siyempre, hindi naman basta-basta ang pamilya namin. Hindi kami karaniwang pamilya. Huwag kang mag-alala. Ang mga susunod na gastos, ako na ang bahala. Sa ganitong paraan, matutulungan natin si Lele. At makakapagsimula ka ng bagong buhay kasama ang bata. Hindi na tayo. Kailangang magdusa sa isa't isa. Muli. Okay ba? Ayan, Gil. Lin, hindi na pwedeng mag-atubili. Kung mag-aantay ka pa, talagang huli na. CJ, aalis na ako. Lin Wei, dalhin mo lang ang iyo. Tuluyang nawala sa buhay namin ni Yanqing at ng kuya. Hindi na magkikita. Ginoong Gu. Pambansang ospital ng Jiangxing. Lumabas na ang resulta. 70%, 70%. Pambansang ospital ng Jiangxing. Tama ka. Ito ay tiyak na totoo. Biological na relasyon ng ama at anak. Talagang anak ko siya. Jiangxing People's Hospital. Talagang hindi ako niloko ni Lin Wei. Ang aking pagdududa. Pangalan. At may katangahan. Napumatay sa sarili kong anak. Napumatay sa sarili kong anak. Totoo ang ulat na ito. Ano ang naunang ulat? Sabihin mo. Sabi ni Ginoong Gu ay mula sa People's Hospital. Ng lungsod ng Jiangxing. Si Qiangi. Gu. Sabi niya kung hindi ko ito gagawin. Hindi na ako makakapagpatuloy sa ikalawang ospital. Sabi niya kung hindi ko ito gagawin. Hindi na ako makakapagpatuloy sa ikalawang ospital. Ginoong Gu, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Liuxin niya. Ikaw nga talaga.
Pati ikaw, nanloloko sa akin. Kung ang anak ko ay... Gusto kong isama kayong lahat sa hukay. Sa buong ospital. Lumayas ka. Nasaan na sila? Kuya Yanshen, ano nang nangyari? Liuxin. Talaga nga ikaw. Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang magpanggap na gumawa ng ulat. Nasaan sina Lin Wei at Lele? Dinala mo sila sa ibang lugar. Judge Yanshen, pakinggan mo akong ipaliwanag. Ako ang nagkamali sa ulat. Pero sila Lin Wei ay umalis ng mag-isa. Wala akong kinalaman dito. Talagang hindi ko alam kung saan sila pumunta. Ayaw mo pang magsalita, ano? Liuxin, kung may mangyaring masama kay Lin Wei at Lele, gagawin kong makasama ang pamilya Liu sa libingan. Yanshen, pakinggan mo ako. Hindi ako iyon. Si Lin Wei iyon. Siya ang umalis, kasama ang bata, mula sa ospital. Sigurado akong siya ay natatakot na ang mga kasinungalingan. Kaya siya ay umalis ng tahimik. Aaminin ko na ako ang gumawa ng peking ulat. Ninakaw ng mag-ina. Si Yan Xingji, tingnan mo na lang. Sa dami ng taon na mahal kita, patawarin mo na ako minsan, okay? Sa susunod, magsasama tayo ng maayos. Mahal mo ako. Ang pagmamahal mo ay puno ng panlilinlang at kasinungalingan. Alam mo naman na ayoko nang nanloloko sa akin ang iba. Pasensya na, Kuya Yanshen. Sasabihin ko sa'yo, Liuxin, ako si Guyanshen. Hindi kita minahal. Noon, wala. Ngayon, wala pa rin. At sa hinaharap, mas lalong hindi na. May konti lang ako para sa'yo. Yung kaunting pagkakaibigan lang. Nakawiwiling pagkakaibigan. Ngayon, nasira mo ng sariling kamay. Guyanshen, pagkakaibigan. Tunay ngang matindi ang puso mo. Ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Pero ganito lang ang pagturing mo sa akin. CJ, alam mo ba, kung nasaan sila ng anak niya? Sasabihin ko sa'yo, sa buong buhay mo, hindi na nila muling makikita ang mag-ina. Ikaw, paparamdam ko sa'yo na magsisisi ka buong buhay mo. Bata na may negative na dugo. May problema pa rin sa puso niya. Haha. Maganda rin itong babae na ito. Maganda rin ang hitsura. Hahaha. Ito, saan ito? Dapat hindi dito. Ito ba ay ospital sa kalapit na lungsod ng Jiangsheng? Hahaha. Ospital sa kalapit na lungsod ng Jiangsheng. Dito ka maghihintay ng kamatayan. Huwag mong hawakan ang anak ko. Binababalaan kita. Huwag mong hawakan ang anak ko. Kung hindi kita palalampasin. Haha. Hindi ka talaga makakataka sa akin. CJ, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Bakit hindi mo ako pinapalampas? Ang takot. Huwag siyang gagalawin. Siya ay Guyanshen. Ang buong Gu Corporation ay hindi ka pagpapalampasin. Tama na ang yabang. Malapit nang mamatay ang anak mo. Kung siya ang anak ni Guyanshen, hindi siya magiging ganyan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Siya ang anak namin ni Guyanshen. Hindi ko pa siya dinala para makilala ang pamilya niya. Naghahanda akong magpanggap na may malaking kita siya. Ganito, hindi ba't kailangan mo ng pera? Gaano karami ang kailangan mo? Kumuha tayo ng sabay kay Guyanshen. Totoo ang sinasabi mo. Siyang siya. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tawagan para tanungin. Nasa tabi lang ng telepono ko. Halos nalokohin na kita. Tatawagan ko na. Di ba't para ka nang nahuli sa sariling bitad? Di natin alam kung ano ang mangyayari. Baka mauna pa ang pulis. Mas mabuting dumating ang pera muna. Yung pera ninyong dalawa. Sapat na para sa akin. Ayokong sumugal sa ganyan. Kuya, pakinggan mo ako. Huwag kang matakot. Na-anesthetize ka na. Wala ka nang malalaman. Magpakabait ka. Pwede pa rin siyang maibenta ng magandang presyo. Hahaha. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Guyanshen, tulungan mo ako.
Bitawan nila sila. Kung hindi, papatayin kita ng walang awa. Ikaw ay, mula sa pamilya Gu ng Jiangsheng. Gu Yansheng. Ginoong Gu, hindi ko alam na sila ay sa iyo. Walang akong mata ngunit bulag ako. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Gong Xiao, nagkamali ako. Vivi, pasensya na. Huli na ako. Ayos ka lang ba? Iligtas si Lel. Lel, anong nangyari sa mommy? Walang anuman. Mabuti kung wala. Iligtas si Lel. Huwag kang matakot. Wala na. Uwi na tayo. Sasaluhin ko agad ang ating anak. Lel. Nasaan si Lele? Huwag mag-alala. Ayos lang si Lele. Matagumpay ang operasyon. Nabigyan ko na siya ng dugo. Nakaligtas na siya sa panganib. Nasa observation room pa siya. Lel, walang masama kay Lele. Pasensya na. Wiwi. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Ako ang tanga. Nakaloko ako sa'yo. Naubos mo ang sakit. Hindi na kita pagdududahan. Aabot ako sa 1,000 beses. Para maibalik ang pagmamahal mo bilang ina at anak. Pasensya na. Nakalimutan ko pa ang isang tao. Pumasok ka. Liuxin niya. Dahil sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya, hindi kita isusumbong sa pulis. Para hindi ka makulong. Ngunit simula ngayon, hindi na magiging umiiral ang Liu Group. Ikaw, agad na umalis ka. Huwag nang bumalik kailanman. Nasira. Lahat ay nasira. Dahil sa mababang uri ng caregiver na ito. Talaga bang pakakasalan mo ang babaeng ito? Ha ha ha. Hindi ako aalis. Ako ang Gizangi. Gu, ako talaga. Si Liuxin niya. Ikaw na lang at ang masamang doktor na iyon. Magkulong ka buong buhay sa pagkakaupo. Ako talaga si Gutaita. Ako talaga si Gutaita. Ako talaga si Gutaita. Umalis na ang mga magulang. Nanay, tingnan mo ang mga bloke na ginawa ko. Ang galing ko, di ba? Ang galing ni Lele. Pinakamagaling sa buong mundo. Batang maliit. Inay, sama ka sa akin. Ito ay, sabi ni tatay, ito ang susi patungo sa kaligayahan. Wiwi, salamat sa iyo. Salamat sa pagpasok mo sa aking buhay. Nagbigay ka sa akin ng sapat na lakas ng loob upang bumangon muli. Sobrang dami ng pinagdaraanan mo noon. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ipagpatuloy ko ang buong buhay ko upang mapunan ang kulang niyo ni Lele. Mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Sabay nating gawin na mabuo ang isang kumpletong pamilya para kay Lele.